Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat mga kabayan. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ito pong balita. Pakinggan po natin. Talagang hindi po nila tinitigilan hanggat hindi po nila natutupad yung kanilang plano dito po sa dating Pangulong Duterte. Talagang pinipilit po nila imbestigahan yung sinasabi pong EJK kasama po ang CHR o ito pong sinasabing human rights mga tambay. Ibang klase po. At siyempre po ay nahandyan po ang representative po ng party list ng Akbayan na si Ched Jokno mga kabayan. Pakinggan po natin itong balita. Kung paano po nila sinasabing hindi raw po nakikipag-ugnayan at ayaw daw po ibigay ng kapulisan ang record daw po ng EJK ni dating Pangulong Duterte. Napakaganda pong pag-usapan yan. Dahil alam naman po natin kung sino po talaga ang tunay at mga demonyo sa ating lipunan, lalo-lalo sa ating gobyerno, kung sino po talaga ang salot ng bayan, mga kababayan. Pakinggan po natin ito pong balita. Binunyag ng Commission on Human Rights na mayorya ng mga istasyon ng pulis ang tumatangging magbigay ng record kaugnay ang mga sinasabing patayan sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa budget hearing sa Kamara, sinabi ni CHR Chairperson Richard Palpal Latok na ginagamit na depensa ng mga police station na executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ituturing na confidential ang investigasyon ng mga pulis. Sinasabing hindi pa rin ibinibigay ang dokumento sa kabila ng show cause order o sa BINA dahil dito hinikayat ang komisyon na ipakontempt sa korte ang mga pulis na tatangging magbigay ng access sa mga dokumento kaugnay ng war on drugs. To me, that is totally unacceptable because your mandate as the CHR is to precisely find out. And I would also recommend that appropriate cases be filed in court to declare in contempt those who are not cooperating with the Commission, because this is a very, very important issue when we talk about accountability of public officials. Si Akbayan Party List Representative Chel Diokno. Gising na Pilipinas! Nakita niyo po mga tambay? Grabe po, no? Talaga pong pinagtutulungan po ng Akbayan Party List at ng CHR, ng Human Rights, ang talagang investigasyon daw po na talagang gusto po nilang madiin at maging makatotohanan o sinasabing sila po ang totoo dito po sa war on drugs na sinasabi po na EJK, mga kabayan. May katotohanan po ba yon? Hindi po, mga kabayan. Puro pamumulitika po yan. Lalo-lalo po itong mga tao na ito. Yan, mga kasama po yan. Isa po yan si Chel Jokno na Akbayan, kasama po sa grupo ng Makabayan Black. Alam naman po natin yan. Yan, kasama po sila Atty. Conti. Hindi po ba? Sila Dilima, mga tambay, Contiveros, at ang mga Makabayan Black at sa pangunguna po ng may kaso po ng child abuse. Hindi po ba? Yung sinasabi pong aso. At syempre po, yung isang senadora na gigil din po dyan, ang Risa Contiveros umano. Yan, sila po yan. At marami pong kasamahan pang kamadrihan po yata at mga kaparian, mga tambay, na nasa grupo po na sinasabi pong umanong mga nasa kaliwa. Ibang klase, no? Ibabalik tanaw lang po natin. Gigil na gigil po sila sa sinasabi pong EJK ng pulburon na ginawa po ng dating Pangulong Duterte sa loob ng 3 taon. Mga babayan. Gigil na gigil po sila na ang mga tao na ito ay karamihan po ito ay tinangkilik po ang bisyong pulburon at ginawa pa pong hanap buhay at nakipagsabuatan po sa mga narco-politics. Hindi po ba? At ang karamihan pong natodas dito ay puro po mga kababayan ay sangkot din po ang karamihang kapulisan na mga tiwali at siyempre mga politiko para hindi rin po sila ikanta. At yung record po ng kapulisan sa 2016 po hanggang 2022, ang record po ng kapulisan, ayan naman po ay makikita po natin kahit po i-google natin mga tambay at nahandyan naman po sa social media yan, ay nasa 6,200 po. Ang lumalabas po na yung sinasabi pong yung pagsugpo ni dating Pangulong Duterte ng 6 na taon
sa pulburon. Ay ang may total po ito, ayon po sa record ng kapulisan, ay 6,200 mga kababayan. At napakarami pong sumuko rito na sila po'y umaamin na sila po'y lulong at addicted po sa pulburon. Ilan po ang sumuko na mga individual surrenders sa ating bansa sa mahigit po 6 na taon na panunungkulan ni dating Pangulong Duterte? Mahigit 1.2 million. Mahigit 1.2 million po ang sumurrender at nagparehab. Karamihan po yung nagparehab para po sa bisyo na pulburon ay mawala sa kanilang katawan. Nakita nyo po yon? Napakarami pong addicted ng pulburon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero hindi po ito binabalita ngayon. Yung napakarami pong surrender, nag-surrender po. Talagang voluntary po yan. Kaya nga po nagpagawa ang pamahalaan sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na napakaraming rehabilitation center para po magbagong buhay sila. At sila po'y i-rehab sa bisyong pulburon. Hindi po ba? Yan po ba ay tinatalakay ng CHR, ng Human Rights? At tinatalakay rin po ba ito ng grupo ng mga kaliwa, lalong-lalo po ang Makabayan Black? Hindi po nila tinatalakay ito. At ibabalik tanaw lang po natin mga tambay kung sino po talaga ang napakaraming EJK sa pagtsugi. Mga kababayan, recorded po ito sa pangunguna po ng martial law. Noong panahon po ng martial law ng matandang Marcos Sr., humigit kumulang po na 250,000. According po ito, according po ito sa CHR din po. Meron po silang mga record at numero na sinasabi po ng CHR kahit po nung panahon ng ni CHR chairman na I think si Gascon ay hindi po bababa sa 250,000 ang EJK ng martial law. Nakita niyo po 'yon? At ito po ay sinusundan din po sa napakarami. Nung panahon naman po ni Gloria Arroyo, ni dating Pangulong Gloria Arroyo, ang natsugi po sa kanya pong panunungkulan ay 91,763. Record po ito. Ang natsugi sa loob ng panunungkulan ni Gloria Arroyo, ang dating Pangulo. 91,763. At pangkaraniwan pong natsugi rito kahit po sa martial law ay hindi po mga bangag. Hindi po mga kriminal. At hindi po makakaliwang grupo ang natsugi dyan. Hindi po ba? Puro normal na tao karamihan na natsugi. At ito po, at ganun din po nung Pangulo si Pinoy at DOJ Secretary po si De Lima. Gano'n po karami ang namatay sa panahon po ni Pinoy at ng Secretary ng DOJ Secretary na si De Lima ay umaabot po ng napakalaki din po nung kay Pinoy. Mga tambay, 85,878. Napakarami po, 85,000. Ikumpara mo, sa gigil na gigil po itong si Diokno, ito po si Chel Diokno, gigil na gigil po siya na imbestigahan po ang record po ng war on pulburon ni dating Pangulong Duterte para po magamit nila sa ICC. Kasi po, yan po ang pagkukunan po nila na sinasabi ididiin po ang dating Pangulong Duterte sa war on pulburon. Kaya po, pinipilit po nila na talagang kunin po ang mga record ng mga kapulisan. Pinipilit po nila para po ito ang maging isa sa gagamitin po nilang pangdiin sa sinasabing war on drugs ng dating Pangulong Duterte, ang kanyang pulburon. 6,200. Gigil na gigil po rito. At karamihan po rito ay may kasama rin po mga biktima ito na mga makakaliwa. Nakita niyo po yung difference. Ito pong mga tao na ito, mga kabayan, ay napaka-demonyo umano nito. Gigil na gigil po sila sa 6,200 record ng war on pulburon, yung sinasabing EJK ng dating Pangulong Duterte. Pero ayaw po nilang buksan at itapik at kalkalin nung panahon po ni Pinoy na 85,000 ang natsugi at panahon po ni Gloria 91,000 ang natsugi at nung panahon po ng martial law na hindi bababa sa 250,000 ang natsugi.
Wala pong say po dyan ang Makabayan Black. At lalong-lalo po itong akbayan na kaiingay-ingay po ngayon na si Jokno. Nakita nyo po ang mga kawalang hiyaan ito, mga kademonyohan ito. Nakita nyo po kung ano pong kulay ang merong pagkatao itong mga tao na ito. Napaka one-sided. Mas gigil na gigil sila na idiin ng isang presidente na ang namatay ay karamihan po ay sumusuway sa batas at nagpakasama at napakaraming biktima po. At yung nabiktima po ng mga tao na ito, kasama po ang mga kriminal, hindi lang po mga addictus, nahandyan pa po ang mga randing and tandem, mga iskalawag na pulis, mga chinutsugi, di ba? At mga holdupper, kidnapper na chinutsugi. At yung sinasabi po mga kidnap po ransom, kasama pa po yan sa 6,200. At alam nyo po ba mga tambay kung gaano naman po ang naging biktima ng mga normal na tao nito? Napakarami po ang nabiktima. Baka po humigit kumulang, hindi bababa sa 50,000 naman po ang mga nabiktima nitong masasamang tao na ito sa tagal na panahon na sila po ay may bisyo at gumagawa po ng masama sa ating bansa. Baka po humigit kumulang pa sa 50,000 mga kababayan. At isa pa mga tambay, ang nakapagtataka, yung mga chinugi po ng mga kaliwa ng mga NPA ay hindi rin po nila tinatapik. Ito pong si Chel Jokno ng Makabayan. Ng Akbayan po. Hindi po niya tinatapik at ayaw po nila imbestigahan ang chinugi po ng NPA sa mahigit more than 50 years na pakikipagbaka po ng CPP and PNDF. Bakit kaya? Ang kanila pong chinugi ay hindi po bababa sa 50,000 na mga kasundaluhan, men in uniform, at ang ating mga kababayan, mga katutubo sa mga probinsya kung saan po nila pinahihirapan at sinutsugi at kasama po ang ating mga anak na natutsugi na kinukuha nila sa mga eskwelahan para po i-brainwash. Nakita nyo po kawalang hiyaan, kademonyohan ng mga taong ito. Iniimbestigahan mo yung naglinis at nagbigay ng proteksyon sa milyong-milyong Pilipino na 6,200 gusto mong imbestigahan at gusto mong ipakulong sa ICC. Samantalang yung napakaraming chinugi na mga leader noong mga panahon nila, katulad po ng dating Presidente Marcos Sr. na hindi bababa sa 250,000 at ang dating Presidente Gloria Arroyo na hindi bababa sa 91,000 at ang dating Pinoy Aquino ay 85,000 mahigit ang natsugi at ang mga NPA ay mahigit 50,000 naman po ang natsugi. Pero nakatutok lang po sila sa 6,200 na sinasabi pong EJK ng Pulburon, na sinasabing war on Pulburon. Grabe to. Grabe po kademonyohan itong mga tao na ito, mga tambay. Alam na alam mo po ang agenda ng mga taong ito. Talaga ito po ay hindi po sa kapayapaan at sa bayan. Puro pang sariling interes po ang hangarin ng mga taong ito. Lalo-lalo po sa pangunguna po. Nagigil pong imbestigahan at talagang grabe po nilang siraan ang ginawa pong kapayapaan at proteksyon sa mahigit 100 milyong Pilipino na mga normal. Sinuportahan at binigyan po ng security ni dating Pangulong Duterte na mailayo po, siyempre po at maprotektahan sa mga kriminal at mailayo po sa bisyong pulburon. Hindi po ba? Pero itong mga tao na ito, napakawalang ya. Nagpakademonyo na. Nagpakademonyo na po itong mga tao na ito na maituturing mo na kumukolekta pa ng pera sa taong bayan, sa taxpayer, dahil sila po yung nagpapanggap na sila'y lingkod bayan. Pero ang totoo po, sila po hindi naglilingkod sa bayan. Iba po ang pinaglilingkuran ng mga demonyong ito, mga kabayan. Iba. Mga pangsariling interes po ito. Hindi po taong bayan ang pinaglilingkuran po nito mga tao na ito. Kung talagang taong bayan ang pinaglilingkuran mo, dapat po, usigin mo na usigin yung isang damukal na chinugi noong mga panahon nila. At bigyan po ng katarungan yung mga normal na natsugi. Yung mga normal na chinugi ng mga tarantado at nagpakademonyong mga tao na ito. Hindi po ba? Diyan mo po makikita yung mga kawalang hiyan nitong mga taong gobyerno na sinasabi sila'y makabayan.
at sinasabing sila'y para sa Pilipino at para sa kapayapaan. Hindi po ba hindot itong mga ito? Kapayapaan para sa bayan, samantalang yung presidente na kapayapaan ang gusto sa bansa para maibsan at mabawasan ang mga nagpakademonyo sa bisyo ng pulburon at nagpakawalangya at nagpakademonyo at nagpakasama sa mga sari-saring krimen na binigay sa atin ng napakahabang panahon, katulad po ng makakaliwa na mahigit 50 years po tayong pinahirapan at gamit pa ang pera natin, ang ating buwis ay ginagamit po nila sa kademonyohan nila na laban din po sa atin. Hindi po ba mawalangya itong mga ito umano? Pera na natin ang ginagamit po sa sarili natin para tayo ay bigyan ng mga katarantaduhan itong mga tao na ito. Hindi po ba, mga kabayan? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. Pagka ganitong klaseng mga tao po ang tatanungin mo na nagpakawalangya na po yata at nagpakademonyo na dahil sa mga sari-sarili nilang agenda at sinasabing mga sapang sariling interes lamang ang hangarin nito. Saan ka nakakita? Tinututukan mo yung kay dating Pangulong Duterte na 6,200. Ayaw mong tutukan at buksan ang issue na isang damukal na natsugi. Daan-daan libo. Wala kang pakialam doon. At napakalaki po ng problema ng ating bansa, lalo sa korupsyon. Nakita niyo po ba kung ano ang ginagawa ng grupo na ito? Yung sinasabing mga sumusuporta sa kaliwa. Kung talaga po yan ay para sa bayan, matagal na po nilang inuusig at iniimbestigahan kung talaga sila'y makabayan. Ang ginagawang mga katarantaduhan at kawalangyan ng mga politiko, mga magnanakaw sa ating bansa. Meron po ba silang ginawa? Wala. Dahil kasabwat pa po yata sila sa mga nagkakapera at sa sinasabing mga tiwali sa ating bansa dahil po sa pera, kapangyarihan. Yan po mga kabayan ang ating pong kinomentohan dito po sa mga demonyo na ito, umano, na akala mo kung sino magsalita, nakala mo napakarami na nagawa sa bayan, ito mga walangya na ito. Mahigit 50 years na po ito nag-iingay, wala pong napapatunayan ng mga demonyong ito sa Pilipinas, maliban po na tayo po'y gatasan ng pera sa ating binubuwis sa ating gobyerno. Grabe po itong mga tao na ito. Pagka minalas-malas, pati mga anak natin, idadamay pa sa katarantaduhan at kawalanghiyaan nila sa kanilang mga pinaglalaban na puro pang sariling interes lamang ang hangarin itong mga gago na ito, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Nakakabuisit lang po. Pagka nakita mo ang datos, pag nakita mo kasi ang datos, mabubuisit ka sa mga tao na ito. Tututukan mo yung pinakamaliit na porsyento na natsugi at karamihan pang natsugi ay masasamang tao na ayaw magbagong buhay. Yung pa yung tututukan mo at sasabihin mo napakasama. Samantalang yung chinugi nila na daan-daan libo, wala man lang silang say, wala man lang silang yaw-yaw. Hindi po ba mga walangya itong mga tao na ito? Diyan mo makikita mga totoong kulay nitong mga tao na ito. Nagbabait-baitan lang pero ang kaloob-looban nila ay puro demonyo umano ang kaloob-looban nila. Patawad po mga tambay at nakapagsasalita po si Kamanong ng demonyo sa kanila. Dahil yung po ang real talk, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga gusto po na ating tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po sa inyo po. At sa mga magsusubscribe pa po, thank you po sa inyo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyong lingkod. Shoutout po sa mga pangkapi po ninyo. Shoutout po Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, si Ma'am LB at si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po mga kabayan sa inyo po mga pangkape na binibigay po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. At syempre po mga tambay,
yung dasal po at panalangin ay magkaisa po tayo. Isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Ang ating Vice President ay mailayo po sa kapahamakan. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sa kapahamakan at siyempre po ang madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makauwi po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At siyempre po, wag po sanang magtagumpay ang mga masasamang tao na nagpapakademonyo po sa kapangyarihan para lang po walang hiyain at idiin po ang dating Pangulong Duterte. Sana po hindi po sila magtagumpay, mga kababayan. Thank you po. Tayo rin po yung mag-ingat at magdasal nang tayo po yung maingatan. Maraming salamat po sa muli. Bye-bye.